Oh, bakit parang matamlay ka yata ngayon, Sheila? Malungkot na tiningnan niya ang kaibigang si Isabel. Kasi, babalik na ang alaga ko sa Canada. Si Lolo Ben bang tinutukoy mo? Siya nga, muli siyang napabuntong hininga. Isa siyang caregiver at ang huli niyang inalagaan ay isang 78 years old na lalaki na may diabetes. Noong una ay ayaw sa kanya ng matandang lalaki. Ngunit dahil na rin sa pagsisikap niyang mapalapit dito, ay naging close sila ng matanda. Pero ilang araw lang ang nakararaan ay napag-alaman niyang sinusundo na ito ng anak na naninirahan sa ibang bansa. At dahil doon ay hindi nakakailanganin ng matanda ang kanyang serbisyo. Hindi bali, sigurado namang makakahanap ka ng panibagong employer, lalo pat kilala ka na masipag at matyaga pagdating sa mga alaga mo. Alam mo, minsan nga parang gusto ko nang magbago ng career eh. Bakit naman? Hindi pa ba sapat ang kinikita mo bilang isang caregiver? It's not always about the money. Nahihirapan kasi ako kapag kailangan ko nang magpaalam sa mga inaalagaan ko. Hindi ko kasi maiwasang magkaroon ng emotional attachment sa kanila. So ayaw mo na. Hahanap ka na ng ibang trabaho. Pero ito lang ang alam kong gawin. Saka nag-e-enjoy naman ako sa trabaho ko kahit mahirap. Ang labo mo namang kausap? Diyan ka na nga't may pupuntahan pa ako. Saan ka pupunta? May date ako. Ani Isabel, sabay kindat. Lumabi siya. Inggit ka no? Mag-boyfriend ka na kasi. Isa pa yan sa kulang sa buhay mo, ang magka-jowa. Masyado ka kasing focus sa trabaho mo kaya hanggang ngayon single ka pa rin. Bakit hindi ka sumama sa akin ngayon? Ipapakilala kita sa mga friends ng boyfriend ko. Pass muna ako, inaantok pa ako. Saka maaga pa akong pupunta sa agency bukas para malaman ko kung may job offers na qualified ako. Humiling-iling si Isabel. Bahala ka. Bye! I'm sorry, Sheila, pero wala pa akong maibibigay na duty para sa'yo. Okay lang po, Ma'am Nerissa. Nakangiti pa ring sagot niya. Si Ma'am Nerissa ang nag-a-assign sa mga nagiging employer niya. Huwag kang mag-alala, tatawagan kita agad kapag may nahanap. Hindi na natapos ni Ma'am Nerissa ang sasabihin dahil nag-ring ang telepono sa mesa nito. Excuse me? Nito sa kanya. Hello? Kumunot ang noo ni Ma'am Nerissa. Mukhang hindi magandang ibinabalita ng nasa kabilang linya. Not again! This is actually the second in just 2 weeks. Nanatili lamang nakamata si Sheila kay Ma'am Nerissa. Hindi niya alam kung dapat na ba siyang umalis. Gusto na naman niya ng panibagong replacement? Bigla ay tiningnan siya nito. Oh wait, call me again later. Nang ibinaba ni Ma'am Nerissa ang telepono'y nakangiti na ito. Sheila, mukhang may bago ka ng employer. Nagliwanag ang mukha niya. Talaga? Sino po? Good morning po. Ako po si Sheila Alegre. Ako po ang ipinadala ng agency bilang bagong kapalit po nung huli niyong caregiver. Nakangiti at magalang na pagbati ni Sheila. I am Mrs. Anita Bernardo. It's nice to meet you. Have a seat, iha. Maagap siyang naupo sa napakalambot na sopa na naroon. Kanina pa niya pinagsasawa ang kanyang mga mata sa napakagandang kabahayan ng pamilya Bernardo na kung suswertehin siya ay magiging panibago niyang employer. Dala mo ba ang resume mo? Tanong nito maya-maya. Opo, ma'am. Inabot niya kay Mrs. Bautista ang isang kopya ng resume niya. Huminga siya ng malalim. Kahit kailan talaga'y torture sa isang aplikante ang interview sa paghahanap ng trabaho. Abot-abot ang kaba niya ng mga sandaling yon. Panay ang sulyap ng ginang sa kanya habang binabasa ang resume at paminsan-minsan ay ngumingiti pa. Graduate ka rin pala ng nursing aid, Sheila? Opo, bali 2 years course lang po yan. Tumango-tango ito. Pagkatapos ay kumuha ka rin ng caregiving courses. Opo, 6 months ko po kinuha yan at siniguro ko po na TESDA accredited po ang pinasukan ko. It says here that you are 25 years old and still single. Ibinaba ni Mrs. Bernardo ang hawak sa kandungan nito at tinitigan siya. Nasaan ang pamilya mo, Sheila? Bale, nasa probinsya po namin sila sa Nueva Ecija. So, you live alone? Opo, pero kasama kong kaibigan ko na nagre-rent po ng maliit na kwarto dito sa Manila. Muli ay tumango ito at ngumiti. Pwede ka bang magstay in sa trabaho? Po?
Mas convenient yun para sa'yo, hindi ba? Libre na ang tinitirahan mo pati na rin ang pagkain. Sandali siyang napaisip. Ganoon ba kalala ang magiging pasyente niya at kailangan kasama siya nito 24 hours a day? Malamang na stroke ang magiging pasyente ko. Pwede naman po. Good. Lalong lumawak ang pagkakangiti ni Mrs. Bernardo. Matyaga ka ba sa pasyente na matigas ang ulo at ubod ng kulit? Opo, ma'am. Agad niyang sagot. Hindi niyo pa po na itatanong. Kilala po ako na hindi sumusuko sa mga inaalagaan ko. Bata man o matanda, napapaamot, napapasunod ko sila. That's great. Ikaw na talagang hinahanap ko. Tumayo na ito at kinamayan siya. You're hired. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Sheila. Ilang sandali pa'y nagsimula na itong sabihin sa kanya kung paanong magiging setup niya sa magiging bago niyang alaga. Halos malula si Sheila nang banggitin nitong magiging sweldo niya. Doble iyon sa karaniwan niyang sinasahod. Naisip tuloy niya na mukhang kailangan talaga ng ginang ang kanyang serbisyo. Pwede ka nang magsimula bukas na bukas din. Ani ni Mrs. Bernardo maya-maya. May sense of urgency sa paraan ng pagsasalita nito na tila ba natatakot ang ginang na mag-back out siya. Anumang sandali. Salamat po, ma'am. Siya nga po pala. Sino po bang magiging alaga ko? Asawa niyo po ba? No. You are going to take care of my son, Adam. Wait till you see him. You'll love him. Mama, itigil niyo na kasing kakahanap ng mag-aalaga sa akin. I can take care of myself. Nakasimangot na wika ni Adam sa kanyang ina. Pabagsak siyang naupo sa sofa at napangiwi. Hanggang ngayon ay kumikirot pa rin ang kaliwa niyang siko dahil na rin sa fracture niyon. Pero Adam, hindi ako mapapalagay kung alam ko na wala kang kasama dito sa bahay. At pagkatapos ay hindi ka pa makakilos ng maayos. Lumapit ito sa kanya at tumayo sa harap niya. Look at you! When was the last time you changed your clothes and had a decent bath? Dahil nakakast ang siko at braso ay hirap na hirap siya sa pagkilos. 2 linggo pa lamang ang nakararaan nang maaksidente siya sa paglalaro ng basketball. Nasa 4th quarter ng laro nang aksidenteng madulas siya pagkatapos niyang idunk ang bola sa ring. Napasama ang bagsak niya at naitukod ang kanyang siko. Siguro panahon na para mapag-isipan mo ang pagkukwit mo sa pagbabasketball, Adam. Hayan ka na naman, ma. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na gusto kong trabaho ko bilang isang basketball player? I'm only 28 and I still have a long way to go. My team is doing great. And I'm sure we are going to play in the finals. What happened to me was an accident. Nobody wanted it to happen. Long way to go? Paano mo nasasabi yan? Samantalang 6 na buwan nang nakakast ang braso mo dahil sa paglalaro mo ng basketball? At sa susunod, ano pa bang pwede mangyari sa'yo, ha? Mahihimigan sa tinig ng kanyang mama ang matinding pag-aalala. Adam naman. Noong una'y hinayaan kitang maglaro ng basketball dahil ang akala ko'y hobby mo lang yan. I never thought that you will be taking this so seriously. Gusto kong ginagawa ko, ma. Masaya ako rito. Alam ko. At ilang taon rin kitang iniintindi dahil sa sinasabi mong yan. Pero kailangan ka namin ng Ate Janet at Ate Elise mo sa negosyo natin. Sayang naman ang tinapos mo sa college kung hindi mo yan mapapakinabangan. I'll think about it. Ani Adam para matigil na lamang ang paninermo nito sa kanya. Lumapit ang kanyang ina at hinaplos ang kamay niyang hindi nakakast. Anak, huwag mo sanang isipin na hindi ako proud sa narating mo sa karera mo bilang isang basketball player. Ako ang number 1 fan mo. At isa sa unang tumitili sa'yo kapag nasa court ka. Pero hindi mo pwedeng gawin yan sa mahabang panahon. You're only good while it lasts. And you need a backup plan. You need to have a fallback. I know. As early as now, I want you to learn our business. It's for your own good. Tumango na lamang siya. Alam naman niya yon, pero nahihirapan siyang bitawan ng paglalaro ng basketball. He loves his craft. He loves the thrill, the excitement. Not to mention the fame and recognition that came with being a basketball player. Bukas darating na ang bago mong caregiver. Naputol ang pag-iisip niya. What? Ma, hindi ko kailangan na mag-aalaga sa akin. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Ganun ba?
Kung ganun, bumalik ka na lang sa bahay natin para ako mismong mag-alaga sa'yo. Umawang ang mga labi ni Adam. Yun mismong kinatatakutan niya. 2 taon pa lamang nang bumukod siya mula sa kanila dahil na rin sa pagiging overprotective ng kanyang ina. 5 taon na nang pumanaw ang kanyang ama. At mula noon ay naging napakahirap para kay Adam ang pagsasabi sa ina ng kagustuhan niyang maging independent. Tuwing ginagawa niya yun ay bigla na lamang nagiging emosyonal ang ina. Idagdag pa roon na bunso siya sa 3 magkakapatid at nag-iisa pang lalaki. You know, I actually think that's a good idea. Bakit hindi ka na lang bumalik sa bahay natin para mas maalagaan at mabantayan kita? Or better yet, why don't I just move in here with you so that... No. What? Halatang pinipilit lamang ng ina na hindi mapangiti ng mga sandaling yon. Naisuklay ni Adam ang mga daliri sa buhok. Fine, ma, you win. Matamis itong ngumiti. Darating bukas ng umagang bago mong caregiver. At gusto kong tratuhin mo siyang mabuti. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo at hindi sila tumatagal sa'yo. Ito na ang pangalawa mo sa loob ng 2 linggo. Sa huling sinabi ng inay muling sumeryoso ang anyo nito. Sa kabila ng nangyayari, hindi maiwasang mapangisi ni Adam. 2 caregivers na ang sumuko sa pag-aalaga sa kanya. He can't blame them. He can really be more than a handful at times. Kaya niya uli yung gawin sa susunod niyang caregiver. Sa alalahaning iyon ay muli siyang sumigla. Okay ma, I'll try my best. You may ask her to report tomorrow. Bit-bit ang kanyang malaking bag ay muling nag-doorbell si Sheila sa address na ibinigay sa kanya ni Ma'am Anita. Maganda rin ang bahay ng anak nitong si Adam. Lalaking-lalaki ang dating sa kulay ng bahay nitong black and white. At may malawak pang garden sa harap niyon. May 2nd floor iyon na halos gawa sa salamin. Ilang sandali pa ay lumabas doon ng isang malusog na may edad na babae. May suot itong apron. Good morning po. Ako po si Sheila Alegre. Ako po yung bagong caregiver. Pagpapakilala niya nang makalapit ito sa gate. Ah, oo. Kanina ka pa namin hinihintay ni Ma'am Anita. Nakangiting wika ng babae. Saka siya pinagbuksan ng gate. Halika't pumasok ka na, Sheila. Kahit bagong kilala pa lamang niya sa matanday, magaan ang loob niya rito. Salamat po. Ano po palang pangalan niyo? Flor. Tawagin mo na lang akong Nanay Flor. Anito habang naglalakad na sila papasok sa loob ng kabahayan. Pagkapasok ay pinaupo siya ni Nanay Flor sa sofa. Wala pang ilang segundo ay lumabas na si Ma'am Anita na nakangiti. Agad siyang tumayo. Good morning po, Ma'am Anita. Good morning din, Sheila. Nahirapan ka bang hanapin itong bahay ng anak ko? Hindi naman po. Pagkasabi ko po sa guard ng pangalan ng anak niyo, itinuro na po nila ako sa street na to. Mukhang medyo sikat pala ang anak ko rito sa village. Alanganin siyang ngumiti. Adam Ayan Bautista raw ang pangalan ng magiging alaga niya. Kanina habang lulan siya ng taxi at pinagmamasdan ng pangalan at address na ibinigay ng ginang, ay sakalang niya napagtanto na tila pamilyar ang pangalan na iyon. Parang narinig na niya kung saan. Ma, sinong bisita natin? Natigilan sa pagmumuni-muni si Sheila nang marinig ang tinig ng isang lalaki na pababa ng hagdan. Ang unang napansin niya ay ang height nito na napakataas na sa tansya niya ay nasa 6 feet o higit pa. Kasunod na yun ay ang kanang siko nito na nakakast. Nang titigan niya ang mukha ng lalaki, napansin niyang sa kanya rin ito nakatingin. Maya-maya ay umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Napalunok si Sheila. Napakagwapo ng lalaking kaharap niya. Ngunit ang mas nangibabaw sa kanya ay ang takot sa paraan ng pagkakangiti nito na tila ba nakakaloko. Ikaw ba si Sheila Alegre? Wala sa sariling tumango siya. Bakit kilala siya nito? So you're going to be my yaya? Yaya? Ulit niya. Saka ito tiningnan mula ulo hanggang paa. Bigla itong tumawa. I'm just kidding. My name is Adam. So, you're the caregiver. Hindi nakaligtas kay Sheila nang pasadahan siya ng tingin ng lalaki bago tumango-tango. Siya po ang aalagaan ko? Wala sa sariling baling at tanong niya kay Ma'am Anita. Oo, may problema ba? Tila nahalata ng ginang ang pagkagulat niya. Ang tangkad niya, hindi sinasadyang bulalas niya. Para siyang basketball player. That's because he was a basketball player, Iha. Nangingiting sagot ng ginang. I am still a basketball player, Ma.
Giit ng lalaki bago siya muling tiningnan na nakakunot ang noo. Sandali lang. Ang ibig mong sabihin hindi mo ako kilala? Halata sa tinig nito ang pagkadismaya. Hindi eh. You haven't seen my interviews on TV? How about my billboards? I also did the commercial ones, you know. Anitong tila hindi pa rin makapaniwala. Umiling siya. Hindi talaga eh. Sumimangot ito na ikinatawa naman ni Ma'am Anita. Just give up, Adam. Aminin mo na lang na hindi lahat ng babae ay nagkakagusto sa'yo. May ibang babae na may ibang bagay din namang pinagkakaabalahan. Maliban sa panonood sa mga laro mo sa TV at sa pag-follow sa'yo sa social networking sites. Nagtibit ng balikat ang lalaki. Well, she's definitely a first. Base sa pakikinig sa usapan ng mag-ina, ay nakabuo na si Sheila ng first impression kay Adam. Mukhang nag-uumapaw ang self-confidence nito. Hindi naman niya ito masisi dahil gwapo naman talaga ang lalaki. At alam ng lahat na iba talaga ang appeal ng mga basketball players. Pwes ibahin niya ako, ani Sheila sa sarili. Hindi maganda ang connotation niya sa mga basketball player. Magaling lang ang mga ito sa sports pero hindi pagdating sa ibang bagay. Sa itaas ang magiging kwarto mo, Sheila. Bale, sa tapat yun ang kwarto ni Adam. Ano po? Sansala niya habang nalalaki ang mga mata. Magkatabi po ang kwarto namin? Siyempre naman. Hindi ba't narito ka para alagaan at alalayan ng anak ko? Kung mas malapit ang kwarto mo sa kanya, hindi ba at mas madali yun? Nakagat niya ang ibabang labi. Ganun po ba? May problema ka ba sa ganoong setup? Opo, sigaw niya sa isip. Sa laki ni Adam ay pwede siya nitong sapilitang pasukin sa kanyang magiging kwarto. Diyos ko po, muli niyang tiningnan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Very athletic ang pangangatawan nito at mukhang alaga sa gym at exercise. Kung wala nga lang cast ay tila normal na normal lamang si Adam. Paano kung habang natutulog ako at bigla na lang niya akong pasukin sa kwarto ko? Nahihintakutang naisip niya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Adam. Ano? Walang ano-ano'y bigla itong ngumisi. Well, I totally understand how you feel about me. I do have that effect on women. But don't worry, you'll get used to it. Although it might take you some time. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Anong pinagsasabi mo riyan? Tinitigan lamang siya ni Adam at ngumiti. Isang pang toothpaste commercial na ngiti, saka siya kinindatan. I am in your care now, Sheila. Pakiramdam niya'y nanindig ang kanyang mga balahibo sa buong katawan. Napaka-nice ng pagkakasabi nito sa mga katagang yon. At hindi niya maiwasan na mag-init ang kanyang mga pisngi. I have to go, Ma. Maya-maya ay sabi nito kay Ma'am Anita. San ka pupunta? Bibisitahin ko lang si Aryan. Kumunot ang noo ng ginang. Aryan. Aryan Vasquez, my girlfriend. You do remember her, right? Nakakunot din ang noong wika ni Adam. Hindi napigilan ni Sheila na mapasinghap. Aryan Vasquez, yung artista? You know her? Ani ni Adam, bago tila nang iinis na ngumiti. Mukhang hindi ka naman pala nag-hibernate sa bundok at pamilyar ka pa rin sa mga nagaganap sa kapaligiran mo. Hindi pansin ni Sheila ang pang-aasar nito. Sino namang hindi nakakakilala kay Aryan? Ang ganda-ganda nga nun eh. Idol nga siya ng best friend ko. I thought she broke up with you. Sabad ni Ma'am Anita, saka humalukod-kip. She did, but apparently, we're together again. I don't like her. Anang ginang maya-maya, tumawa lamang ang binata. I can see that. Hindi ko alam kung napanood ko sa balita na boyfriend na niya si Xander Connor. Isa ring basketball player ng kalaban yung team. Nangyari yun noong pagkatapos mong ma-injure at kasalukuyang nagpapagaling ka sa ospital. Chismis lang yun, Ma. I asked her about it and she denied it. And do you believe her? Yes. Pinaglipat-lipat ni Sheila ang tingin sa mag-ina. Pakiramdam niya ay isa siyang intruder sa pag-uusap ng mga ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang ma-absorb ng isip niyang makaganapan sa araw na yon. Nilapitan ni Adam si Ma'am Anita. Saka malambing na niyakap gamit ang isa nitong braso. I have to go, Ma. Hinagka nitong pisngi ng ina. Mag-ingat ka. Thanks, Ma.
Huwag kang mag-alala. Kasama ko naman si Mang Berto para magmaneho para sa akin habang nakakast pa tong siko ko. Pati na rin pala si Nanay Flor. Salamat nga pala at hinayaan mo muna sila na pansamantalang tumira dito sa akin. Mas kailangan mo sila kaysa sa amin ng mga ate mo. Kahit paano'y nakahinga ng maluwag si Sheila pagkarinig niyon. May makakasama pa pala silang iba maliban sa kanila ng binata. Bye ma. Love you. Anang lalaki sa ina, saka siya binalingan. Make yourself at home. Yun lang at lumabas na ito ng bahay. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Ma'am Anita nang tuluyan ng makaalis si Adam.